OSX na nung one time, itong Elevate na na-discuss natin sila, sinabi nga natin na parang superstar yung lineup nila. And with the superstar lineup na meron sila, one thing that you can expect is matibay at malalim ang kanilang hero pool. So right now, yan ang makikita natin. Gaano kalalim ang bulsa, ang hero pool ng Elevate. Man, lalim of bulsa, alam naman natin kung ano yung mga napapanalo na ng mga teams natin ngayon sa mga tournaments. Tama ka naman. You're correct. You're correct, pare. You're correct. Kasi kung iisipin mo din, no, I mean, if the Ming was prioritized as ban directly to each other back in the first 3 drafts, ngayon, probably ito na yung moment ng Blacklist to take this with their lady son. So, Dharma and grabe naman si Maisher Shiranoy. Parang ayaw na papuntayin dito sa sa Pilipinas, no? Grabe. Magsisisi kayo. Bolo kayo. Pumili kayo. Tandaan nyo guys, may waiting time yung ating mga games sa invitation na. Pero so, ito, Ming na to for sure. Ming na to, Omsim. Kasi kailangan talaga kunin yan. Kung grabe yung global ban, no, SX. Kasi parang, kung hindi man magamit dito ni Golden kahit yung Lady Sun sa game number 1, sa game number 2, doesn't matter. Lalabas at lalabas yan dahil paunti yung heroes na available. And with that said, Elevate is going to answer with Huyi. Oh. Okay. This was also na question ko din back then when I see this on the bigger stage. Like, why Huyi, right? Like, damage-wise early game, yes, build up siya. Item dependent, also for momentum as well. Pero, ilang beses ko nakita na ginamit si Huyi back then by BSE. Ginamit si Huyi mainly for vision and the right targeting of the ultimate na tumama 101%. And nandun, actually yung presence ni Huyi in the games, nandun lang ako sa lane ko. Need nyo set up, need nyo need nyo yung ibon. Papadala ko yung ibon ko. Yun na. True. At nakuha nila lahat ng kills dun. Actually, dun ako nabaliw eh. Yeah. Burning Sun Arrow is pretty much the reason why you draft Huyi. Which also means na kung hindi tumatama yung kanyang Burning Sun Arrow, ba't ka pa ng Huyi? Wala, tama ka doon. That's the biggest summary of all, diba? Kapag halimbawa na-pick yung Huyi, the responsibility is on you to make sure na tatama yung mga pana mo. And the good thing about Huyi is pwede mo siyang i-pair with Princess Frost. Because what you do with the Princess Frost, kapag ka tumama yung pana, again, similar concept dun sa Liang, sobrang tagal na crowd control na talagang good night kung sinong tatamaan. Kahit nga yata itong si Ming yung tamaan, pwede mo burst down with that combo. So I wouldn't be surprised kung Elevate dito ang last pick nila is going to be Princess Frost. Kaso kasi, binanan ng Blacklist Nakita nila ba't kayo mag-Huyi? Ibig sabihin lang yan yung imimid na ipaparas yun dyan sa mid lane is going to be someone na mag-CC chain. So anong maiiwan sa Elevate? Pwede sila mag-Shi para kay Mitsura? Yeah, I think that's one way to actually... Oy! Ayun na nga. Musang King. Sabi ko na Musang King. Guys, gusto lang i-share. Kami kasi mga kasos, nagpre-prepare kami prior to this qualifiers, no? And first hand, we're really privileged to experience this. Kami ni Kuya Otto sa Jakarta na naka-witness kami ng, Agudo? Musang King Agudo? Paano yun? Actually, dito nabaliw yung mga teams sa HOKC na, And kahit nakausap ko din si Toshi noon na kami sa Agudo, di kayo makalapit. And sinabi din to ni Kuya Otto nung nagpe-prepare kami, Agudo, baka lumabas. Well, hello! Eto na nga ang ating global ban. Hello! Shucks, and grabe ang sabi rin ni Kuya Toshi, total, nandun na rin tayo sa concept ni Kuya Toshi, no? Ang plano daw, against Agudo, sorry pag namali ako ng Igudo kasi medyo gutom na ako. Agudo. Agutom. Gudo. Parang gano'n. Pero ang pinaka-way daw to answer yung potential snowball na pwede magawa ng Agudo is kapag nai-invade mo siya. Tandaan natin na kakaiba ang mechanics ng Agudo. Hindi niya talaga sinasaktan yung mga jungle monster, pare. Kinakausap niya. Gusto nga i-shoutout nga pala si Agudo dahil meron siyang care sa mga animals. Actually guys, be kind to animals. Totoo lang. True. Akalain mo si Agudo tinitingnan lang yan. Kasi, and to go back to that, actually kahit
reminder to everyone to be kind to animals. Ito yung power spike ng isang Agudo. Kung mabait ka sa jungle mo, tutulong sila sa'yo. Yeah, exactly. Kumbaga parang sumasami sa... Hindi, pero totoo yan. Agudo has a very unique way of what I would say, participating in fights. Tinatawag niya yung mga nahuli niya. Kinausap niya pala. Hindi pala nahuli. Ibang sa Pokemon pala yung nahuhuli. O nga pala. Guys, si Agudo kasi parang si Dr. Dolittle yan. Like, para siyang version ng Eddie Murphy dito sa HOK na kaya niya makipag-communicate sa mga animals. Grabe, may pa-lane control si Kuya Chami. Hayaan niya dahil nga yung 2v1 na kanina, akala ko naalanganin siya. But remember, Charlotte, pwede talaga siyang kumilos or pwede siya mag-dash away. Ito na, you see me rolling in the deep. Kasi guys, ito, pati ka lang. Dalawa. Ba't naging Adele? Dalawang generation nag-collab eh. Ay, sila. Pero, gustong skin ni Agudo, pre. Kung isipin mo din, ito going back sa ating camera dito kay Chami 1. Yung best na respeto by the way ng Elevate, yung Charlotte na hindi makalabas. No, I think this was one also the picks na ginamit din ni Chami 1 in terms of a change of maybe setup siya, maka-backline siya, pero yung Charlotte in a way has been very beneficial sa kanila. Yeah. Charlotte is pretty much a hero na kung maganda mechanics mo, kung palo kang mag-Charlotte, talagang pwede ka maka-outplay. Tandaan natin na yung kanyang ultimate has that crowd control, damage negation as well. Kaya, one perfectly timed ultimate from the Charlotte can definitely, pivot or tilt things in your favor. And kapag may isang tao tayong na pwedeng ihambing sa salitang mechanics, it's Chami 1, no? Oh, man. Ang bata yung mechanics, 18, 19. Oh, man. Meron kami kasabihan, Chami 1, kung backline, Chami 1. Like, Chami 1, may mga lines na ginagamit kayo doon na siya talaga yung nakita ng magandang angulo. Man. Tama ka talaga. Chami 1 has been decorated and experienced in terms of the Clash team. Madami na siyang nagawang ways in terms of macro recovery and macro plays na ito yung naging simula. Now, kung sisimulan natin yung comeback na ginagawa ng Blacklist dito, starting with Agudo, na gusto ko talaga makuha yung skin na to, ito yung pinaka-question eh. Kung si Mitsura ang kanila, si AG6 pala yung magiging way nila dito in terms of the jungler. Ang tanong, sino makakalapit kay Just? Kasi so far, wala eh. Hindi ka pwedeng ito, damo kasi yan, guys. Pero dito sa kanyang skin, para siya nagkaano ng rainbow flavored Sprite, something. Yeah. Tama, oh. Flavored whirlpool, pare. Ang ginagawa ng skill ng Agudo is kapag nakatambay kayo dyan, nabibigyan kayo ng buff, diba? Konting buff at heal back. Pero kung ikaw ay kalaban naman at tumambay ka dyan, marurut ka. Ito na si Agudo. Sumunod na pa na. Si Agudo ngayon, nasa Josh. Ay, grabe, ang ganda naman ng blades na pumasok doon. What a feel. G6 makaback-away na nga. Kasama dito si Furball. Mare-recall nga siya ulit dito at pinag-uusapan pa lang namin ang toolkit ni paring Agudo, Josh G. Hindi ko kailangan damage. Josh G kasi, guys. Ano lang yan? Frontline. Actually, siya yung pinaka-friendly by the way. Nakausap namin doon. Kaso sa laban na to, si Agudo talaga yung magiging cute dito sa sa team fights. Tsaka, serves his purpose, Kasi isa sa mga pwede mo talagang gawin bilang Agudo is to be the mid shield, no? Siya yung sasalan ng pana. Siya yung sasalan ng pana. Siya yung kumbaga magiging katawan na haharang doon sa mga CC chain na pwede mangyari at perfectly executed. Parang parang naka-rehearse. Sige, saluhin na yung pana. Akong bahala sa follow up. Saktong-sakto yung positioning nung couple blades dito ni Dragon. The first blood heads over to Blacklist International. Maganda pa dyan. Nakuha pa nila yung blue buff dito Elevate. Look at the gold lead. 5 minutes pa lang tayo. Isang kill pa lang. Pero napakalaki na ng naiipon na gold lead ng Blacklist International. Man, this is a different approach. Again, the possibility of a best of 5 reverse sweep is still eminent sa game na to, and Blacklist surprising everybody. Ginamit nga dito on Death at Sunset ni Hyde, sinubukang i-force out, kaso nga lang mukhang kaya atang basagin tong T2
Kahit walang mga minutes, ang hit na lang, boom. Parang dito na lalabas yung experience advantage ng Blacklist International. Mga naipon nila sa Jakarta, Indonesia. All those experience will definitely add up to your arsenal. At kung ikaw yung elevate, para silang naliligaw ngayon. Hindi nila alam kung ano yung kailangan nilang gawin dito sa Agodo. Hindi ko alam kung bakit nakukyutan pa sila dun sa Agodo, pre. Parang ganun ba yun? Men, mag-agree ako sa'yo on that. Kasi, how will you answer kasi the Agudo pick here? Kasi, damage-wise, pwedeng hirap din kasi kung isipin mo kung si Azar yung mag-realize on the damage department kasi wala din talaga. I-absorb lang yan ni Josh. And pinapabayaan nila yung Agudo, men. Magkumuha lahat. Magulong lang, oh. Kinausap na ni Josh yung buong mapa, guys, by the way. Kinausap na yung buong mapa. At sa laban na pwede nilang gawin dito, huwag kayong magtaka ko yung buong mapa na yung kalaban nyo. Sabi sa inyo pag kay Just Chi tsaka kay G6, ubos ang hook. Literal dito ni Just Chi, inubos yung camps. At dahil nga dyan, Blacklist International, very comfortable early game para sa kanila dito, Wessex. Man, sobrang methodical yung approach nila dito. Alam nilang di magko-commit sa teamfight yung Elevate and they're doing it in a macro scale. Like, okay, wala, ikot tayo, basig tayo, Tore. Pero tanong ko lang dito sa'yo, men. Bakit hindi kinakausap ni Agodo yung Overlord? Bakit hindi sila nagkakaintindihan? Ay, may pana! Pero si Agodo tumama, pre! Masyadong malapit yung pana. Hindi tatagal dito yung slow at ginamit nga dito yung Tremor Smash. Defensively, tumalo na nga si Furball. Kasama na rin ang mga animals dito sa ating Gorge. At with the mobilization, walang nakalapit. Ang bad trip. Talo ka lang Agodo, pre. Men, kita mo yung mga... bad trip talaga. Mabad trip ako eh. Kung isipin mo, lahat ng resource na ninakaw nila against AG6 kasama ni Agodo ngayon. Tignan mo, walang makalapit. And this was the same scenario, man. Back on the world stage. Walang makabigay ng solusyon dito. 7 minutes and 28. Nabutas ng high ground tower dito ng Elevate sa may bandang ibaba. All because of that masterful pick-up ni Just Chi. Burning Sun Arrow, hindi na naman tatama. Kung tumama man kay Agodo, siya yung sumasalo. Man, kung saan siya salo nun, delikado yun kasi kailan talaga i-absorbing damage. Evil's on the other hand, struggling to find the perfect setup dito. Chami 1 is just completely draining out the HP here. At Joshio, on this one, walang pwede makapag-penetrate sa depensa nila ngayon. Hindi ginagamit ang Gorge Mobilization with this. Man, Tore, iniisa-isa lang ng Tore dito, promise. Although nakuha nila ang Tore ng T1 sa taas ng Blacklist International, but they need more time also to execute kung paano nila sasagutin ng teamfight. Because in this low-scoring game, in a good pick, this will really not matter, pare. 2-0. Pero hindi yun yung 2 na malaking bagay para sa Blacklist International. 2 high ground towers, yun yung mas importante. In 8 minutes, nabasag nila. You look at the items and right now, yung items pa ni Just Chi is Blood Rage. And kapag ka Blood Rage ka kasi bilang Agodo, meron kang extra damage, no? Yeah. And tatandaan nga natin na itong si Agodo, kung hindi mo respetuhin din, alam mo yun, titiradorin ka rin yan. Tirador ba yung gamit? Parang tirador yata yung gamit. Actually, May araw na naman, di na naman tumama. And with that, sabi nga natin, ang ating pinaka-summary sa Huyi, kung hindi tatama ang Burning Sun Arrow mo, ba't mo pang pinik? Yeah, it's a very struggle pick dito na nagira sa Elevate. Meanwhile, Evils, tira mo yung pilo. Ay, nakumuti ka na, nakaiwas na lang sa Blades. Kung may kalaban ka talagang ganan mo, yun ang iisipin mo. May follow-up ka agad yan na hindi mo talaga basta-basta makikita. Grabe. Yung skin na snow ngayon ng ganan mo, men, parang invisible blades ang lumalabas sa mapa ngayon talaga. Yeah, and now Elite Super Minions going for the push! Ginamit na ang Death at Sunset dito. Ito na ba yung magiging solusyon nila for the backline entry? Kaso nga lang, damage pumapalag pa rin. Low HP on the base. Blacklist International ngayon. Pumapalag, ginamit pa si Furball. Buhay pa rin. Butiki! Ay, yung Butiki kasama pa rin yung Ibon. At si Elevate ngayon, kailangan umipen si Alice mag-isa at hindi nakakayanin pa. Blacklist International, hindi talaga magsasabi ng tapos in a best of 5. We're now heading sa main Ito event. game number 5, Chip. Ito na. Jack and Poy tayo mamaya. Okay, Sige. Jack and Poy tayo. Kung sino yung matalo, siya yung magbe-breakdown analysis. Okay. Sa Agodo pick. Good luck. Ganun Sige, na lang, no? Sige, Jack and Poy Kasi tayo mamaya. Kagulo no? Kagulo. In GC, did no one
no one was able to do a thing para sa Elevate. Yung Lian po, hindi nakapag-tremor smash ba siya, pre? Parang ganun yung defensively. Yung parang ganun no? Brown. Tama ka. I mean, one thing to point out yung Hui, like, again, yung pinaka-last pick nila really mattered so well. The Agudo pick. And it was the same scenario na nakita namin back then. When we saw this pick back on the world stage, as we're trying to point it once more, dun din talaga actually nasa stun yung team in a team fight setup na paano? Like, tira mo si Just Chi 006. Kailangan ni Blood Rage. Ang ginawa lang ni Just Chi, kinausap yung buong mapa. Yun. Hindi makapalag. Hindi. And oh my God. Azar, walang ginawa pa nga ni Azar yung kanyang version of adjustment, no? Hindi normal na Sun Chaser yung magiging second item mo sa Hui. But he knows that he needs that extra range para umabot yung kanyang mga pana sa backline. Kasi kung hindi siya magbubuo ng extra range sa kanyang pana, hindi niya maaabot si Golden Kite, hindi niya maaabot itong si Dragon, no? Kasi yung damage kasi na nanggagaling sa backline dito ng Blacklist, pwede mo na sabihin cheat code. Meron kang Lady Sun na miming, tapos meron kang Ganon mo. Yeah. Yun yung dalawa na parang what I would say perfect combination kung gusto mo lang talaga mag-siege. And that's what I did, no? Yung nangyayari is nagiging frontline lang nila dito si Just Chi. Tapos with the space created, it allowed for their backline to really deal damage sa mga members ng Elevate. And so now, we're facing a do or die, pare. No? Game number 5. Buti na lang, hindi to game 7. Oo nga pala. Kasi ang game 7 sa blind pick, or sorry, sa global ban, napupunta tayo sa ultimate battle. Sa ultimate battle, blind pick nang nangyayari. Pero sa game 5, ubusan na ng hero. Sa ilang hero na yun ang tanggal per team. 20 na. May boss. Man, promise. Ang kailangan mo dito, binder. Legit sa mga ganitong global ban, promise. Kasi kung, imagine mo kung, sabi mo kasi best of 7. Sige, mag-global ban tayo sa best of 7. Pag sa finals kasi, sa grand finals kasi best of 7, pre. Pag yun umabot ng 7 games, yun talaga, kailangan mo ng clear book. Para kang magsasubmit ng ng project tsaka thesis dun. Grabe tong global ban. Mag-aano ka talaga, gagawa ka talaga Na-enjoy mo.